Bata pa lang ako ay mahilig na talaga ako mag-drawing at magkulay. Kaya napakasimple lang ng pangarap ko noon. Ang magkaroon ng 48 colors na Crayola. Pero dahil hindi naman kami mayaman, 8 colors lang talaga yung afford bilhin sa akin ni nanay noon. Nay, bilan mo ako ng Crayola. Gusto ko yung 48 colors. Yan din ang gusto ko para sa'yo, Jed. Kaso itong 8 colors lang ang kaya ng wallet ni nanay. Ay, kulang ng 40. Sige na, susunod na lang po. Oh, Jed, bakit malungkot ka? Kasi nay, di ko matapos tong kinukulayan ko. Bakit naman? Di ba may Crayola ka naman? Meron nga po, kaso kulang naman. Ang kailangan ko po, yellow-green. Wala namang yellow-green dito. May naisip ako para magkaroon ka ng yellow-green. Paano po? Bibilan mo ba ako ng bagong Crayola, Nay? Hindi. Pagsasamahin mo yung yellow at green. O, diba? May yellow-green ka na. Wow! Thank you, Nay, ha? Life-changing talaga. Ano ba yun? Kala ko makakalusot. Kunti na lang matatapos ko na itong kulayan. Jed, andito ang ninong mo. Hinahanap ka. Huh? Isang araw, dumalaw sa bahay namin yung ninong ko nun. Aba, ang laki na nitong inaanak ko ah. Sama ka sa akin sa bayan, Jed. Bibilang kita ng laruan. Ninong, pwede po bang Crayola na lang yung bilhin niyo sa akin? Oo naman. Yung mangyan nga nakaka-request. Ikaw pa kayang puro. Lo. Dinala nga ako ni Ninong nang sa bilihan ng school supplies at pinapili niya ako ng gusto kong bilhin. Kaya syempre, yung matagal ko ng pangarap ang pinili ko. Ang 48 colors na Crayola. Ninong, ito po ang gusto ko. O siya, bayaran na natin sa cashier yan. Ninong, ampunin mo na lang kaya ako. Pag-uwi ko sa bahay, tuwang-tuwa ako na ikinuwento kay nanay yung binili sa akin ni Ninong. Tapos, isa-isa kong tinignan yung mga Crayola dun sa loob ng kahon. At para ako nakakakita ng diamante every time nakakakita ako ng kakaibang shade ng kulay. Anong kulay to? Dandelion? Scarlet? Marine green? Peach? Ang gaganda ng kulay! Jed, bakit ka ba sumisigaw dyan? Simula nun, halos araw-araw na ako nagkukulay nun. Kaso, isang araw nung umalis kami ni nanay, hindi ko nadala yung Crayola ko nun. Nay, hindi ko ba talaga pwede itong dalhin? Nagmamadali na nga tayo. At saka hindi yan kasya sa bag na dadalhin natin. Kanina ko pa nga iniipit yung mga laman nito eh. Iwan mo na yan. Salamat na lang sa lahat. Alam kong mahirap pero kailangan. Kaya paalam na mahal kong Crayola. Years later, nung pumasok na ako sa bago kong school, may naging kaklase akong rich kid noon na pangalanan na lang natin na si Ate Yen. One day, may pinapagawa sa amin yung teacher namin noon sa arts kung saan kailangan namin ng Crayola. Magkukulay na sana ako noon nung makita ko si Ate Yen na may ibang ginagamit na pangkulay. Para siyang lapis pero may iba't ibang kulay. Ate Yen, ano yan? Eto. Color pencil to. Padala to sa akin ni Papa galing sa ibang bansa. Color pencil? And once again, nagkaroon ulit ako ng bago kong pangarap. Yun ang magkaroon ng color pencil. Ate Yen, pwede bang pahiram ako? Oo naman. Thank you. Nay. Oh. Kanina kasi sa art class namin, ang ganda ng pangkulay ni Ate Yen. Color pencil daw yung tawag dun. Galing daw yun sa ibang bansa, padala ng papa niya. Swerte niya nga eh. Oh, tapos? Nay, sa tingin mo, may nagtitinda din kaya nun sa bayan? Para kasi dati may nakita na ako nun, hindi ko lang matanda. Parang alam ko na kung saan papunta to. Hindi kita mabibilhan ng Jed. Wala naman akong sinasabi. Pero yun yung gusto mong sabihin. One time, may pinapasulat sa amin yung last subject teacher namin nun na halos 10 Manila paper kahaba. Sa mga nakaranas dyan ng ganito kadaming sulatin nung elementary pa dyan. I'm so proud of you guys.
Grabe ang sakit sa kamay kapag natatandaan ko. Magche-check ako ng notes bago mag-uwian, ha? Alam ko yung mga nag-shortcut dyan. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakauwi ng buhay. Ng bahay. Natapos na ako noon nang mapansin ko si Ate Yen na parang hindi na kinakaya yung ginagawa niya. Oh, okay ka lang? Buti ka pa, tapos na. Hindi ko na kayang magsulat. Sobrang sakit na talaga ng kamay ko. Gusto mo ipagsulat kita? Totoo ba? Ano naman kapalit? Uy, ikaw nagsabi niya na. Pero, sige. Yung color pencil mo na lang. Hehe. Yun lang naman pala eh. Sige, dalhin ko bukas. Pero isa lang ah. Grabe, ganun niya lang kadali ibigay yung color pencil niya. Like, what? Sige, payag ako. Oh, Jed, eto na. Wow, ang ganda! Kung gusto mo ng mas marami pa, ipagsulat mo ako lagi. Lo, sinuswerte ka naman. Kung ayaw mo, edi wag. Sa iba ko na lang. Ito naman, hindi mabiro. Ganun na nga nangyari. Pinagsusulat ko si Ate Yen kapalit ng binibigay niyang color pencil sa akin. Di ko natanda kung ilan lahat yung nakolekta ko ng color pencil mula sa kanya. Pero sa natatandaan ko, madami-dami din yun. One day, gumawa ko ng sarili kong storybook noon at dinala ko sa school. Wow! Jed, ikaw ba gumawa niyan? Oo. Gawan mo din ako, please. Ang hirap ko yung gawin ito. Inabot nga ako ng 1 linggo bago natapos to. Bibigyan kita ng color pencil. Sa'yo na lahat yun. Nice. Alam niya talaga yung kahinaan ko. Sige na nga. So, ang lesson ng kwento na to ay mambudol kayo ng kaklase niyo. Charis. Siguro, appreciate na lang natin yung mga bagay na yun lang ang afford natin. Kasi kahit simple lang yan, lagi mong tatandaan na pinaghirapan din ng mga magulang natin para mabilis sa atin yan. And also, at the same time, matuto din tayong gumawa ng paraan at mag-effort para ma-achieve yung bagay na gusto natin. Hindi yung mangangarap lang tayo na mangangarap pero wala naman tayong ginagawa para to pa rin yun, diba? So, ayun lang. Oo nga pala, madami pa kaming banding ni Ate Yen na sa friends nung elementary pa ako. At gusto ko siyang ikwento sa inyo. Comment kayo dyan sa baba kung gusto nyo ikwento ko yun. So, ayun lang. Don't forget to like and subscribe and share this video with your friends and loved ones. So, ayun guys. Thank you nga pala sa 500k subscribers. Grabe naman kayo. And hopefully, 1 million na sa sunod. Uy, grabe naman. Yun lang. Thank you guys. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyo ng sobra supporta ninyo mula umpisa hanggang ngayon. And salamat sa panonood ng video nyo, sa pagla-like, sa pag-share and pagko-comment. And I really appreciate that. Thank you guys. Thank you. Thank you so much kay Lilang Violet. Yes, it's been a while. And na-miss ko din talaga tong collaboration with you. Kasi matagal-tagal na rin yung last collab natin. And I'm so glad na pumayag ka. Yun, thank you so much again, Ube. And bye!